Sabi ko talaga dun sa handler ko, kaya naman po, pero parang pwede naman patayin na lang tayo. Kasi, kaya, diba, kaya naman po. Oh, kaya na. Hindi kasi Anong pag ginagawa ni Mama Jai nung bata siya? Bago ang lahat ng to, bago yung theater. Nang i-snatch kami. Ang title, sabi sa akin, budburin mo ng niyog ang mainit kong pichi-pichi. Ha! Tsari lang, hindi ganun, walang ganun. Kasama si Kichi-Kichi. Yes! Diba? What's kicking, everyone? At nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Listen Kasakich. So ngayon ang guest natin, isa siyang host at theater actor. Ang dami ko na napanood dito. At isa siyang entrepreneur. Hindi ko na papatagalin pa. Mama Jai ho. Hello! Yes! Let's go. Ito yung theater actor. Baka sabihin, saan? Saan naman siya nag-theater play? Ay nako, pinanood ko talaga yan kagabi. Lahat sa LPU. Ay, hinanap mo? Siyempre naman. Talaga? Mama Jai yan eh. Okay. In fairness, Pero hindi kasi pag-graduate ko, hindi na ako nag-theater. Baka soon. Pero nung time ba na yun, bakit theater yung... Ba't sa theater ka napunta? Hindi kasi, di ba, bet kong maging artista. Tapos parang feeling ko, nung high school, elementary high school, parang pag nanonood ako ng mga pelikula, parang pag nakakita ka, di ba, ang hilig niyan sa mga movies dati, na may mga nasa teatro sila, gano'n. Tapos parang feeling ko, through theater, pwedeng doon ako ma-discover. Feeling ko, baka may makapanood sa akin sa teatro, tapos after ako mapanood, itap ako, uy, pwede ka doon sa ganito namin, na pwede ka sa ganyan. Tapos, enjoy ko kasi yung pagka-teatro before sa Lyceum Manila kasi ang lakas maka-artista. Doon pa lang sa LPU Manila mismo, pag sa audition, as in, kung paano yung audition din sa mga big companies or networks, same lang. Wait lang, excuse me, Batingaw ba to? Oo, tanga lang, Batingaw. Nag-LPU rin kasi ako before, talaga, pero hindi ako nakasali Manila? sa Manila. Hindi tayo nagpang-abot. Ay, sayang. Hindi na pwedeng sabihin yung mga, year, kasi magkakaalaman ng edad. Itago na natin sa year ng... Hindi pwede yan. Oo, saring. Yun, tapos parang ganun, basta nung first year ako noon, pag mag-audition ka, kung paano yung audition sa paikot ng ABS-CBN, halimbawa, ganun mahaba din talaga yung pila. So, talamak din yung pila? Mahaba talaga, tapos ang daming process na pagdadaanan. Tapos parang kaya ka maiengganyo, kasi diba sa freshman orientation, magka-perform yung mga choir, dance troupe, theater, ganyan. So, mapapanood mo na sila. Tapos parang gusto ko rin maging kagaya nila next year. Ako naman yung mag-welcome sa freshmen, ganyan. So, kaya ako nag-theater. Tsaka nung time na yun talaga ang pag gusto mo pumasok sa industry, nung stepping stone, theater talaga. Wala pang mga social media niyan. Oo, kasi dati, bago ako mag-Lyceum, ang gusto ko talaga, kunin ko sana theater arts yung course ko sa UP Diliman. Kaya lang, ang layo ng UP sa Cavite. Cavite ka nga. Pero same lang din, medyo. Hindi, kasi... Parang pag ganun pala siya, no? Ganun kalayo siya. Basta parang south yung Cavite, tapos north na tong, di ba dyan na yun sa may bandang kongreso na, Commonwealth. Ganyan. So parang hindi. Tsaka feeling ko mahirap. Kasi hindi nga ako nakapasa sa UPCAT eh. Hindi harap ako sa UPCAT. Shout out. Hello, yes. Hindi mahirap talaga yung UPCAT. Di ba? Kung di sa akin, gano'n. So, nag-Lyceum ako. Tapos parang feeling ko, doon ako nahon, doon ako natuto. Kasi, nung first year, parang neophyte lang kayo, ganyan. Tapos, sumunod, tinitrain ka na nila para ikaw naman yung mag-train sa mga baguhan. So hanggang sa nag-4th year ako, mabot ako as sining arte director. Grabe. So nakapag-direct ako. Actually, nakaka-proud. Yung si Daisy Kayanan, isa sa mga writers ng Rewind, yung mga movies na siya yung kasabayan mo? Hindi, anak-anakan ko siya dun sa theater. Para ako yung naging director niya nung nagteatro siya dati. So marami-rami akong mga naging anak-anakan na ngayon, working na rin sila sa industry. Nakaka-proud, no? Hindi naman. Sorry. Oo, so, alam na. Sorry. Wala, pakinig ko naman sa Hindi naman, dumami yung kalabang ko sa industry. Hindi. Hindi, pero never ko inisip yan. Joke lang. Sobra ako napaproud kasi parang nakikita ko na fairness parang kahit naman hindi nila i-broadcast na nakatrabaho nila ako nung mga bata pa kami, ganyan. Carry lang naman sa akin. Kasi parang alam ko naman sa sarili ko na hindi naman ako mag-iimbento para claim to fame, diba? Hindi, pero kasi yun yung totoong nangyari. Tsaka sarap na sarap ako lagi na nakakakita ng mga tao na naging matagumpay din. Kasi lagi ko sinasabi sa interviews ko,
naging dreamer din naman ako, diba? Nangangarap din ako before. And never ako naka-encounter na nung nangangarap ako, may mga nag-block sa akin at nag-stop sa akin na, ay, hindi ka pwede dito, hindi ka Parang winelcome nila ako wholeheartedly. So, parang feeling ko, nung ako naman yung may platform, Babawi naman. oo, ako naman yung gumagawa ng, may sarili akong mga programa. Kaya kung mapapansin nyo, diba, kahit hindi pa masyadong kilala, up and rising pa lang, welcome sa programa ko talaga. Lagi ko silang pinapakilala at pinaparamdam na. Kaya nga sobrang salamat, Mama Jai. Dahil sinuportahan mo ako dito sa Hoy! podcast na to. Matagal na tayo magkakilala. Pero hindi, syempre yung mabigyan ka ng oras ng isang Jaiho, guys. Naku, Uy. sobrang thankful Uy ako. naman. Parang last week lang kami nagkita, tapos ito na tayo. Yes, ganun talaga. Kasi syempre, may free dinner dito, di ba? Ha! Dahil sa free dinner! Dahil sa free dinner pala! Sorry lang. Ay, hindi, joke lang. Parang patay gutom pala siya. Sorry. May food Chika lang. libre Na-pressure. Hindi, joke food lang. din Walang, dito. hindi, nakadiet din ako ngayon. So, Sakto. yes, kaya sakto talaga. Ito ang kailangan. Hindi, tubig-tubig lang tayo ngayon. Kasi nga, pinag-aandaan akong ano. Ay, ano yan? Kinukuha ko ng Viva Max. Ha, maging Boldstar. So, maging abangan niyo po pala. ang movie Charing. namin ni Mami Jai. Correct, oo. Ang title, sabi sa akin, budburin mo ng niyog ang mainit kong pichi-pichi. Ha! Charing lang, hindi ganun, walang ganun. Kasama si Kichi Kichi. Yes! Diba? Ganun. So, Mama Jai, kamusta ka naman? Like, ngayon, anong ginagawa mo recently? Anong pinagkakabala na isang Jaiho? Pinagkakabalahan, Parang ang ganda ng ngiti. Ano nupis mo doon? hindi. Your Honor, nakalimutan ko na po. Ha, charing lang. Hindi ko na po maalala. Sa farm ako lumaki, Your Honor. Hindi, charing. Hindi po sa amin yan, Your Honor. Hindi, charing. Pinagkakabalaan, Your Honor, balikan ko po kayo. Tanging kasama ko lang po yung si Teacher Ruby Lee. Hindi, pinagkakabalan ko, syempre, I have my regular radio program sa DWPM, Radyo 630, Teleradyo Servicio every Sunday. Tapos, meron din tayong mga events na mga out-of-town shows. Ako, hindi nawawala yan talaga. Oo, ang saya-saya kaya pag mga out-of-town shows. Tapos, Travel with work, no? oo, travel with work. Tapos alam ko may pinitch na bagong gagawing movie, pero saka na lang sabihin. Tapos, yung businesses ko, busy ako sa Hermes Salon sa Espanya. Tsaka sa Baba Thai Milk Tea. Ayan. Paano mo na-handle yung business at saka showbiz? Kasi medyo magkaibang mundo rin yan. Pero kasi nakikita ko, entrepreneur talaga to si Mama Jai. Parang pinahalo mo na rin yung marketing mo. Like, ini-invite yan. Hindi lang ako nakapunta talaga, Okay Mama lang, Jai. okay lang. Pero nakita ko, sobrang puno dun sa Baba. Yes, oo. Ay, natikman ko yun. Sa mga opening, yes. Oo, totoo. Paano mo siya nako-collaborate? The feeling ko, kasi di ba parang nag-start naman ako bago ako nagka-business from showbiz. Kumbaga, nagtrabaho ako, nag-establish ako sa showbiz industry. Tapos, na-feel ko kasi nung nung pandemic, Rudy Baldwin pala, na-feel ko, no? Sorry. Hindi, nung pandemic, doon ako nag-start mag-open ng business. So parang that time, hindi pa naman ganun ka-hectic ulit ng may face-to-face na. So kaya mo pa siyang asikasuhin at mas tutukan siya. So dahil nagamay ko na siya nung pandemic pa lang, ngayong nagbabalik na tayo, busy na ulit yung schedule. Parang kapag wala akong trabaho sa showbiz, I always make it a point na ilaan yung oras ko dun sa negosyo. Kasi 'di ba parang laging sinasabi, pag sa industriya, ang show business hindi yan forever. Totoo, Mama Jai. Tapos parang nung bata ko, di ko naman yan natitake talaga na pag sinasabi sa akin, parang pasok dito, labas dito, ganun lang. Tapos na-realize ko, di ba, nung pandemic, parang, paano yan? Parang di natin alam yung mangyari, what will happen the next day, ganyan. So, nung may negosyo ko, parang kahit wala kang tanggaping trabaho, thank you, Lord, kasi everyday may pumapasok na income sa'yo. So, parang sabi ko, hindi siya pwedeng hindi mo tutukan. Kasi, syempre, hindi siya on the side lang. Kumbaga, main source of income mo rin siya. Tapos, at the same time, nagagawa ko pa rin yung trabaho. Kasi, syempre, ngayon naman, digital marketing is very, very important, diba? So, dahil naman sa trabaho ko as DJ, as host, tapos minsan umaarte din ako sa mga teleseries. Ang dami kong kaibigan sa industriya. So parang natutulungan nyo, kayong mga artista, din ako sa businesses ko. Kasi diba like, ikaw pupunta ka sa salon, yung ibang mga friends ko din, bumibili rin talaga sila sa Baba. So parang ayun, time management, hindi ko nga masabing mahirap kasi parang for me, nadadalian ako. Kasi kapag nagdadrive ako, nakakaisip na ako na, ganito yung gusto kong maging promo. Parang yun na rin yung time mo para mag-isip ng bagong content for your business para sa showbiz industry. Hindi, tsaka
siguro sanay na ako. Alam ko na kung paano i-handle yung oras ko. Not unlike nung bata ako, 'di ba, na parang gawin natin 'to, gawin ganon, magulo, bombarded ka. There's so much on your plate, 'di ba? Parang ang dami mong ginagawa ganyan. Ngayon hindi na ganon, parang okay, ito yung schedule ko for my artista work, for my hosting, ganyan. Ito na siya, alam ko na yan. Tapos pag wala naka-plot naman yun sa calendar kasi may handlers din naman ako and manager. So pag wala akong trabaho doon, tutok ako sa negosyo. Ako naglilinis minsan ng storage, yung mga Ganun talaga, no, bilang negosyante. Yes, kasi hindi pwedeng parang iasa mo sa ibang tao ng buong-buo. Kasi syempre, di ba, ikaw yung bumuo at nag-invest doon. At alam mo, Mama Jai, sobrang na-appreciate ko na nung time ng pandemic, napanood ko sa isa-isa interview mo na hindi niya talaga pinabayaan yung staff niya nung pandemic. Wala talaga siyang binitawan. Yes, oo. At importante talaga yung malasakit mo sa mga tao mo kasi sila yung tutulong sa'yo para maabot mo rin yung goal mo. Pero speaking of, kasi sinabi mo nung medyo bata ka, medyo magulo, ano ba ginagawa ni Mama Jai nung bata siya? Bago ang lahat ng to, bago yung theater. Nang i-snatch kami. Nang i-snatch. Sa kapo. Yung mga cup, tas biglang... Nang i-snatch kami, tsaka parang, alam niyo yung budol-budol. Sorry lang. Hindi, nung bata ako, sobrang feeling ko nga, yung ngayong may negosyo ko, parang prepare na ako nung bagets pa lang ako. Kasi nung bata ako, ang hilig, alam mo yung mga Avon, yung mga ganon. Avon, MSE, ganyan. Parang elementary pa lang, nagaganon na ako. O kasi di ba laging ganyan nanay ko pala order. So parang, ano ba to? Ganyan. Tapos parang dami daw yung maman sa Avon, yung mga ganon. So dinadala ko rin yung brochure, pinapa-order ko yung mga classmates ko. Tapos yung teacher namin. Ilang taong ka niyan? Grade 6, mga ganun. Grade 6 So, hanggang high school. Mindset ka na talaga ng Oo, ganun. Tapos minsan box-box yung dala-dala ko. Tapos mga sapatos yung order nila, ganyan. Tapos parang, na-enjoy ko lang yung feeling na parang, sa akin in order yan. Ako nagbenta niya. Question, bakit di ka naiya? Ba't naman ako mahiya? Mas nakakaya pag nagnakaw ako, di ba? Mas okay yung ini-enjoy ko lang talaga yung work. And at the same time, bukod dun, di ba, meron yung mga Pampangas Best. Ganyan. Tapos yung kilo-kilo nung tapa, tosino, ganun. Ang hilig ko din mag-ganon, yung bibili akong styro. Tapos kasi fascinated ako dun sa rice na galing sa cup. Tapos pag ganon, buo. Yung ganon, parang mahilig, basta ganon, parang naaliw ako sa ganon. So, gagawin ko yung tapa, hati-hatiin ko, ganyan. Tapos papa-order ako sa mga kalaro ko. Tapos parang, ayan, grabe. 50 pesos, 25 pesos, gano'n. May itlog na, may ganyan. Parang naaaliw lang ako. Madiskarte ka na pala Oo, dati. totoo. Tapos lahat ng mga dance contest, sinasalihan ko yan. Tapos hindi alam na nanay, tatay ko. Talaga? Oo, totoo. Tapos kapag nanalo ako, Mother, may pera tayo, gano'n. Tapos, saan galing yan na? Ganyan. Sumali ako sa dance contest, ganyan. Hala talaga, nanalo kayo, ganyan. Oh yes, gano'n. Basta marami, lahat ng pwedeng pasuking na mga pwede kong pagkakitaan, pinapasok ko. Tapos na-realize ko, pati nga pagtitinda ng mga palamig sa mga foundation week, yung mga gano'n. Sino nagturo sa'yo niyan? I mean, dati ba nung... Ay, hindi. Kasi yung nanay ko pala, may RTW business kami. Like patayan? Hindi. Meron kami namimili siya sa Divisoria. Tapos meron kami pwesto sa mall, sa Cavite nun, sa RFC at saka sa Lotus Nakikita mo Mall. na siya doon? Oo. Tapos parang nagbabantay-bantay ako. So parang siguro doon din ako lumaki kasi ako yung kasama niyang namimili. So siguro parang na-invibe ko yung, ang bongga, ganyan-ganyan. Ang laki ng kita. Kasi pag wholesale, diba? Totoo. Yes, oo. Ganon. So, may patayan ako, guys. So, PM niyo ako kung gusto niyo magpatayan. Meron ka? Meron akong patayan sa Cavite, kaya bumalik na rin ako doon. Talaga? Meron ka? Kaya, alam mo, kaya ako... Ay, Caviteño! Yes, tenyo tayo. Ete, Bambalasent! Yes! Saan ka sa Dambalaseng. Cavite? Dasma. Ay, ang taray. Dasma ako. tomboy. Yeah, kaya ako rin natatanong to, Mama Jai. Kasi, importante talaga na kahit nandito ka sa industry, magkakaroon ka ng time management na negosyo talaga. Mahirap, sa totoo lang. Kung kwento lang ni Mama Jai, parang andali lang. Pero yung struggle nung, syempre yung pasahod, yung oras. Yes, oo. Yan yung stressful eh. Tapos syempre, nagsisimula ka, pag nagsisimula ka pa lang sa negosyo mo, hindi naman agad-agad. Totoo. Yun na. Oo. Pero, bakit hindi mo iniwan yung showbiz? Hindi mo pinili yung... Kasi syempre, magkakaroon ka rin minsan ng thinking na, magninegosyo na lang ako. Parang, okay na ako dito. Hindi, kasi syempre, kung ano yung ginagawa kong trabaho ngayon, di ba sabi nga, pangarap ko to. So parang nung ginagawa ko na siya, parang hindi ko rin din talaga kaya na hindi ko nagagawa pa rin yung gusto kong gawin. Kalimbawa, nung mas bata-bata before, I remember, parang Monday to Sunday, from umagang kay ganda, mag-live ako ng UKG dati, diretso ako ng ng Showbiz pa more. Sipag. Before, bago mag-pandemic, Hotspot.
tapos MOR, tapos DZMM sa gabi. Parang everyday, ganun yung routine ko. Parang Monday to Sunday, tapos Sabado, Linggo, mag-mall show pa ako. The middle, meron pa ako mga MediaCon, and at the same time, premiere nights, ganun. Parang sabi ko, yun yung gusto kong mangyari talaga before. Living the life na talaga. Oo, yung dreams mo talaga, living the dream, parang ganyan. True for me. True for me. Yes, hindi. Tapos, nag-pandemic, mas nakalma, na-relax. Parang, nung pandemic, sabi ko, hala, ano ba yan? Parang hindi na mangyayari yung mga gusto kong mangyari. Parang na-stop, ganun. Pero hindi pala, kasi, we need to remember, God always provides. Yes. Diba? Yes. And hindi ka pababayaan ni Lord. So, kumbaga, ibigay mo, hindi man iasa, katamaran. ibigay mo sa Kanya lahat, yung faith na nasa Kanya, na hindi Kanya pababayaan, at hindi niya hayaan na, nandun ka lang sa darkness. Kasi parang feeling ko, di ba, ako yung nagsara ng MOR, ng FM, ng Metro and Mega Manila. Parang that time, ako yung nag-close. So, parang akala ko nun, wala na, tapos na to, hindi na mangyayari yung ganyan, yung, bakit? Walang kwenta ang gobyerno. Di ba yung ganun, di ba, that time, ganun. Tapos parang sabi ko, ay, pipray ko na lang kay Lord. Pero alam mo ba, nagulat ako, kaya ako nakapagnegosyo, ang dami ko naipon. Kasi nasa loob lang ako ng kwarto ko. Kung matatandaan niyo nung pandemic, lahat halos ng shows ng ABS-CBN, ako nag-host, digital, online, ako nauna sa Zoom, ganun. Tapos kumpleto na yung mga gamit ko, ganun. Sabi ko, ay, nasa bahay lang ako, pero ang dami kong trabaho, ganun pa rin. Morning to madaling araw, Monday to Sunday, ganyan. Tapos ngayon, dun sa question mo, haba ng kanang chika, tapos dun sa question mo, sabi ko, okay na, parang, kahit hindi na ako yung, sorry sa word, parang hindi ako taing-tai dun sa trabaho. Parang mas kalmado na. Yung kung ano lang ibibigay sa'yo na trabaho, kung ano yung meron, go grab. Ganon. Kasi feeling ko, siguro dahil nakapag-establish naman ako kung ano yung paano ako mag-work, paano yung skills ko, yung strength ko talaga, paano ako sa stage, ganyan. So, hindi rin ako nababakante. May nagteleserye ako. Tapos after ng teleserye ko, may iba na naman ako gawin, mag-abroad naman ako. Parang ganun. Parang ni-redirect ka rin ni... Oo, yung kalma. At saka in a way, parang somehow dinala ka rin sa new media. Hindi naman siguro. Kasi noon pa naman, internship ko pa lang, kami yung unang nag-Ustream, di ba? Oo. So parang etong nangyayari ngayon, parang kung titingnan nyo lahat ng mga podcast and everything, yung mga ginagawa nyo na rin yung before. Nagawa ko na lahat sa hotspot. Si Mama Jai talaga ang OG, diba? Guys. Hindi, totoo, nagawa ko na lahat sa hotspot na except sa Bagrade, kasi kay Ate Darla yun yung Bagrade. Pero yung pupunta ako sa set ng nagtitaping na ganito, nagawa ko na yun, nasa wheel to kami, nasa car, na may mga artista rin, nagawa ko na yun lahat. Kaya tama ba, kayo rin yung sa Flippish? Oo, kami rin yung sa Flippish. Yun talaga yung naalala. Yes, totoo, kami yung sa Flippish. Parang doon ako nag-intern pagka-graduate ko, inabsorb nila ako. Doon ako nagtrabaho. So parang yung digital na nangyari ngayon, parang modesty aside, hindi sa parang nang ulit na lang din siya. Oo, parang fashion na lang siya na nangyari dito. Lahat nung napapanood ko ngayon, natapos ko na yun, nagawa ko na siya. So, wala, natutuwa lang kasi parang in fairness. Ano sa tingin mo yung difference, Mama Jai, nung media dati at ngayon? Mas bongga na yung filter ngayon yung filter na yung difference. Talaga yung filter? Hindi. Ang difference siguro is, parang hindi ko naman masasabi may differences. Siguro mas high-tech lang yung mga gamit talaga. Pero kasi tayong mga Pilipino, very creative talaga tayo. Kasi kahit noong time na yun, looking back, 2008, 2009, parang magagaling na talaga yung mga mga superior sa akin. Yung mga pinanggalingan ko. So parang mas ngayon, ganun lang, tuloy lang siya. Though kasi dati wala masyadong platforms. Pero kasi si Mama Jai, guys, hinanap niya talaga yung platform. Kasi yun yung medyo problema sa mga ibang tao na alam mo yun, laging nalang umaasa, nag-aantay, pero hindi sila gumagawa ng way para hanapin yung para sa kanila. Like, ngayon, mas madali mo na malaman kung gusto mo ba maging host, maging actor, maging singer. Kasi sa panahon din siguro sa inyo, Mama Jai, ang hirap hanapin na pag gusto mo pumasok sa industry, ano ba, magsisinger ka ba? Magbo-boy band ka pa? Kasi ako yun nga, gaya na sabi ko before. Boy group. Nag-boy group din ako dati, Mama Jai. Tapos yun nga, di ba, yung kwento ni Ate Si, nag-dancer din ako dati. Ano ka pala, workshop ka pala. Ang dami ko rin pinasok. Pero, yun naman yung maganda, nahanap ko na yung acting pala yung Doon para ka sa nag-excel, akin. yes. Oo. Pero ikaw, sa tingin mo, Mama Jai, kung hindi ka ngayon dito sa industry, ano ang ginagawa mo? Sa tingin mo?
Feeling ko ito talaga. Mhm. Feeling ko para dito talaga. Mhm. Wala nang plan B. Ito na talaga. Siguro housewife. Ay, taray. Ganda. Ganda. Nagaganchilyo. Nagaganchilyo. Nakahiga sa tumba-tumba, ganun. Tapos may mga pusa. Charing. May isa pusa? Hindi, wala. Nasabi ko lang. Kasi para maiba, laging aso na nanonood. Charing. Hindi. Charing na. Hindi, parang feeling ko, ito talaga. Ito talaga. At saka, parang kung ano yung nangyayari ngayon, parang bata pa lang ako, yun na yung nakikita ko. Oo, na-manifest ko na yun. Pati yung negosyo. Yun talaga. So, ngayon, ilan ang negosyo mo? May salon ako, tapos yung sa Mythic ko, I have 3 na lang yung branch ko ngayon. Grabe, 3 branches. Oo, Hindi pa rin biro magpatakbo ng 3 branches. kasi lilipat namin yung 2 namin from San Lazaro, tsaka yung North lilipat. Yun yung mga business, Baba, Hermes Salon, ganyan. Tapos may mga iba pang pinagkakabalan, pero yun. Parang feeling ko kasi, kaya ito yung trabaho ko lang, ito talaga yung pupuntahan ko kung hindi doon. Kung hindi doon, dito na lang. Dito na sa gilid-gilid. Sa gilid-gilid. Hindi, kung hindi doon sa wala akong maisip talaga. Kasi parang feeling ko ito. Kasi tama yung sinabi ko. Bata ko, sinabi ko na yun, na makikita yung sarili ko. Ganun lagi sinasabi, mapapakinggan ko mapapanood ko yung sarili ko online. Nangyari. Mapapakinggan ko yung sarili ko sa radyo. Soon, ako yung marinig dyan. Nangyari. Mapapanood ko yung sarili ko sa TV. Nangyari. Ganun. Grabe yung faith mo, no? Kasi syempre sinasamaan mo rin ng sipag. Oo naman. Kasi mas madali nga ngayon, 'di ba? Pagka ngayon gusto mo nga mag-showbiz, parang ang dami mong papasuking social media, may platform ka talaga, ganyan, para mag-viral. Pero may time ba na nag-doubt ka na parang, fuck this, ayoko na? Fuck lang hinasabi. Charing. Walang fuck this. Charing. Kasi nakarinig ko ng fuck, diba? Charing. Hindi. Nag-doubt. Alam mo yung pagda-doubt talaga, feeling ko, nangyari sa akin. Pero sa dami ko nang nakatrabaho sa industriya, natutunan ko na hindi lang pala ako yung nag-doubt. Parang halos lahat ng mga nandito sa industry, darating yung time na tatanungin mo na, am I really belong to this business? Dito, para dito ba talaga ako? Bakit parang pinipilit ko na lang yung sarili ko, pero hindi naman ako gusto ng mga tao. Kasi dati may mga moment na ganun, tapos parang pag nakikwento ko sa mga tao, sasabihin na, yung kanya nakausap ko yung handler, sabi niya, mag-example sila, alam mo, ganyan din si ganito, ganyan din si ganito, si ganyan. Kasi dito talaga, patience is really a virtue. Totoo. Kailangan mong antayin talaga yung time mo, at hindi pwedeng sabay-sabay kayo. At saka yung pressure na dito kasi artists come and go. Yes. Kumbaga, sikat ka ng gantong panahon, sa susunod may bago nang sisikat. Actually, araw-araw. May pinapanganak, may papasok. At anong gagawin mo At pag ano yung may offer mo na meron ka na sa'yo lang nila makikita. So parang sabi ko, ano ba yan? Hindi ko na alam yung gagawin ko dati. Ano ba? Gusto ko mag-artista talaga. Gusto ko bang umarte-arte, ganun. Tapos nung na-realize ko, konti yung host. Okay, kaya wala masyadong host, ganyan-ganyan. Tapos, ang bilis na nangyari. Nag 101.9 na ako sa MOR, parang the rest is history. Kasi tinap na ako for Pangako Sa'yo, nagteleserye na ako with Katniel, ganun. Tapos ako na nag-host ng halos lahat ng pelikula. Kaya nga name it, diba? Parang pag nakikita ko siya sa Cinema One or sa PBO, sabi ko, ako nag-host niyan, ako nag-premiere niyan, ako nag-press ko niyan, gano'n. So parang ang sarap lang sa feeling. Kasi sabi ko, in fairness, saka hindi, kailangan talaga ding hindi, lagi ko nga sinasabi, diba? Hindi naman, bongga din pag sobrang magaling ka talaga. Totoo naman. Pero napaka-importante that you have a relationship with everybody na alam nilang masarap kang kasama, mabait kang tao, ganun. Pakikisama. Oo, kasi pag hindi, deadmine ka naman talaga nila, ganun. Diba? Parang, wag yan, masakit sa ulo yan, ganun. So parang feeling, sorry, kaya sabi ko nga, napaka-importante nung, okay pala na makilala ka, na magkaroon ka ng fame, pero mas masarap pala yung, alam mong hanggang ngayon nagkatrabaho ka, nagkaroon ka ng yung longevity mo. Oo, totoo. Kasi ako parang I started 2009, gano'n. 2009. So,
2024 na, pero yung projects na dumating sa akin, parang hindi naman nawawala. At minsan nga nag-uusap kami nung mga anak-anakan ko, sabi ko, taray no, parang, kunyari pag New Year, taray no, buong taon na naman tayong hindi nagpahinga. Araw-araw tayo may trabaho, busy tayo. Hindi dahil hindi ka nila napapanood sa teleserye or nakikita sa big screen, ibig sabihin, nga ka na, hindi ganun. Kasi ang daming pwedeng trabaho na ginagawa mo na, sabi ko nga dati, ang bugbog ko mag-post sa social media. Tapos parang sabi ko, minsan di naman na kailangan mag-post para lang malaman na may ganito ka, may ganap ka. Kasi ang importante naman, di ba, na ikaw, alam mo sa sarili mo na hindi ka makikinig sa ibang tao, sarili mo na yung papakinggan mo. So, mawala na yung yung insecurities. Insecure ka ba before sa sarili mo? Hindi, ganda ko. Yan, Hindi, charing. yan. Hindi. Oo naman, di mawawala yun na parang, kasi di ba pag nagsisimula ka, ang akala nila madali sa showbiz, magastos kaya. Totoo, guys. Pag nagsisimula ka, di ba, kasi parang ikaw bibili. Taas ng lifestyle. Oo, parang alati, mababaliw ka agad-agad kasi parang, gagawin to, gagawin yan, ganyan. Kailangan ganito, kailangan di ka makita naka-tricycle, kailangan di ka nakikita naka-MRT. Di ba yung mga ganun? Kasi yung branding mo, tapos, hindi ka pwedeng makita, hindi nakaayos, kailangan lagi ka naka-makeup. Yung mga Lagi ganun. kang prepared. Na-insecure ako dati kasi dati di ko kaya lumabas ng hindi nag-makeup kasi parang syempre naiyak ako sa skin ko ganyan. Pero ngayon, I can go out even without makeup. Nag-endorse. Nag-endorse. Go, mama dyan. Nag-endorse. Hindi, parang alam mo yun, yung dahil nga ikaw mismo sa sarili mo, dahil alam mo, ito yung trabaho mo, ito yung puhunan mo, kailangan mo siyang trabahuhin. Hindi pwedeng tamad ka kasi mamaya gusto mag-artista tapos wala ka namang effort, di ba? Ay, di ka para dito, di ba? Tapos kung sensitive ka, tapos kung marami kang issue in life, alam mo yun, kung sensitive ka, tapos sabi, pag introvert, yung mga ganon, yung hindi ka makabate kasi naiya ka, yung ganyan. Ay, hindi ka para dito, di ba? Parang ibang work ang pwede sa'yo, di ba? Kasi syempre dito, yung mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin, kailangan mong gawin. Di ba? Like dito, sintonado ako, pero nagkadalawang single ako sa Star Music. Di ba? Di ba yung gano'n? Yung na-nominate pa yun, sa Awit So, may Award. pag-asa pa pala ako. Hindi kasi gano'n nga, di ba? So, sintonado ko, ganyan. Kailangan ko sumayaw sa Araneta for MOR Awards. Nakatangga ako, nagsumayaw ako sa Araneta. Nag-perform ako sa Oracle Arena sa iba't ibang bansa na lagi ako naiiyak before pag bago magsimula yung show kasi kaya ko ba ito? Ganyan. Pero wala, dito ka na. Kailangan kaya mo, ganun. Pero may time ba na parang gusto mo na mag-back out? Kasi hindi, walang ganun. Talagang ilalabang ko to. Hindi, parang naisip ko talaga, ito na to, ito na yung pinangarap ko, this is it, happening na, ganyan. Tapos parang hindi nawala sa akin, kahit hanggang ngayon, na bawat nilalabasan ng baboy. Charing, bawat mga appearances or kung saan ka man mapunta, hindi pa rin nawawala sa isip ko na pag tungtong ko doon, okay, audition ko to. Parang gano'n, kasi ang galing lang nung ganong thinking Kasi every after, pag napanood ka, o kaya nakita ka, tatawagan ka, kukunin ka, napanood kita sa ganito, narinig kita sa ganito, sa ganyan. Parang nanganganak. Kaya make your performance always, na parang yun na yung last performance mo lagi. So, ayun. Ganun siya. Ikaw ba, mas gusto mo bang maging host or actor? Okay ako sa... Basta work. Basta kahit anong trabaho. Pero parang, Papapiliin ka? siyempre sa hosting tayo, sa Hosting pagiging talaga. DJ talaga tayo, pagiging anchor, doon talaga tayo. Yun talaga yung yung pinaka-brand ko talaga. Kaya kung mapansin nyo, di ba, papugso-bugso. Kunyari, magtiteleserye ako, yung last ko, Lovers Liars sa GMA. So, wala muna. Tapos, balik ako focus ako sa pagiging DJ ko na naman. Tapos, dahil nga regular ko naman yon, tapos pag may offer na naman siya, okay, movie naman yung gawin natin. So parang pag ganun-ganun, ayoko nung sunod-sunod. Dito sa industry natin, Mama Jai, syempre, andyan ka na. Pero bilang Jayo, sino naman yung tinitignan mo sino naman ang parang mentor mo, masasabi mo? Madami sila Kasi estudyante ako ni Tito Boy. Ginipig niya ako para dun sa workshop ni Tito Boy na inopen niya for public, parang 8 kami na tinawag niya, parang handpick niya kami. Tapos parang nagkaroon kami ng 2 weeks na lesson sa kanya, na from 6 a.m. to 3 a.m., ganon. Tapos, ano mga tinuturo niya? Like, paano mag-host talaga? hindi lahat Parang sa 2 weeks na yun, kasi night person si Tito Boy, night owl yung tawag sa kanya. Parang sa gabi daw nagka-function yung brain niya. So parang sa morning, may classes kami ng English, Tagalog, ganon. May mga para ka talagang estudyante. So pagpatak ng alas 5 or 6 to 2 a.m. na, siya na yung teacher namin. So kunyari, Monday, extemporaneous speech, ganon. Ano yung Extemporaneous speech, parang may bibigay lang siyang top
isang topic, tapos papahabain mo na kailangan mo na mag-speech about dun sa topic na yun. May mga ganon. Tapos, Q&A. Ganito, may ganito kaming ginagawa. Tapos, basta may mga activities. Ilang days to? 6 days? Oo, parang gano'n. O hindi, 7 days or 2 Parang weeks. priceless yun, para itap ka ni Boy Abuda. Yes, para mag-host. parang pinatawag niya ako, gano'n. Tapos, yun. Napanood ka niya sa... Na-interview niya ako sa TWBA. Na-interview niya ako sa TWBA. Tapos after na-interview ko naman siya for my birthday episode sa Showbiz Pa More na talk show ko. Tapos parang after nun, nung kailangan niyang buuhin yung workshop na yun, kaming ginawa niyang guinea pig. Sa amin niya muna ginawa. Tapos nung, okay, maganda. Mga anong year to, Mama Jai? Mga anong year to, Mama Jai? 2018. 2018. Tama ba? Bagso before pandemic. Mga Pero grabe, para maging mentor mo or foundation mo si Tito Boy, ang laking bagay. Sa katulad ko ha. Oo Like, naman. hindi, kasi si OG Diaz din eh. Kasama. Hindi. Bago pa si Tito Boy, nung bata ako, napapanood naman ako ni OG Diaz. As in, bata Grabe pa yung ako. fondasyon mo sa hosting. Oo, ganun nga. Napapanood na ako ni OG Diaz. Kinuha niya naman ako para sa online show niya before. 2009 o 8 pa ata yun. Oo, prepare niya ako. Parang nung bagets ako, nagme-mentor na sa akin si OG Diaz. Tapos yan, si Tito Boy nga. Tapos, nakatrabaho ko na halos, kaya nga pag tinatanong ko, sino yung dream mo ma-interview? Parang wala na. Kasi halos lahat na-interview ko na halos lahat. So parang, wala akong dream. Parang okay lang sa akin na tuloy-tuloy lang na mag-interview. Kasi lahat ng interview ko is a dream interview. Parang Shit. Mama Jai, meron ka bang moment na hindi malilimutan with Tito Boy? Na naturo niya sa'yo? Na pwede mong i-share sa amin? Si Tito Boy ang nagsabi sa akin, there was a time na sobra akong nabash dahil sa isang segment na ginawa ko for UKG ata. Tapos parang, syempre, di ba, sa trabaho naman natin, tayo, like, ikaw, kilala mo ako, parang I don't do things or reports para manira ng kapwa. Parang ang foundation ko is, as a showbiz correspondent, kailangan ko tong ilabas. Kailangan ko tong sabihin. And I always ask courtesy from the people who's involved dun sa eksena. Pero, hindi mo naman ma-explain yun sa lahat ng mga tao, di ba? Pero sa atin, alam natin, hanggat approve ng management, ng boss natin, tuloy-tuloy lang, di ba? Gagawin mo yung trabaho mo. Kasi yun yung naatas na trabaho sa'yo. Sobra ako na-bash doon. Kasi nga parang iba na nga ngayon, di ba? Because we are living in a digital world, not unlike before, na hindi naman sila makakapagsalita dahil wala pa namang Twitter before. So parang after kong magbalita dun sa UKG dati, nung isang segment, pag uwi ko, grabe, binabash na ako, pati pamilya ko, nanay, tatay ko, lahat, ganyan. As in lahat, na tinatag yung mga boss, sila Ma'am Char, tanggalin niyo na yung bakla na yan, ganyan. Sobrang na-hurt na ako. Dahil parang feeling ko, ginawa ko lang naman yung work ko. Nagtrabaho lang naman ako. Binasa ko lang naman yung prompter. Binasa ko lang naman ginawa ko lang naman yung dapat kong gawin. Dahil yun yung trabaho ko dati. Tapos nagsabi ako, Tito Boy, parang ang hirap naman. Ba't ako binabash na mata? Tapos sabi sa akin, Tito Boy, very good. Sabi ko, bakit naman very good? Binabash na ako dito. Sabi, because people, may pakialam sa'yo yung mga tao. Kaya kanila binabash, you're relevant. If wala nang pumapansin sa'yo, at hindi sila, kahit anong gawin mo, magtatatumbling ka, magpapansin ka sa social media, walang pumuna sa'yo, wala silang paki sa'yo. Mas kabahan ka dun. Grabe yun. So yun yung sabi sa akin dito, Bes. Parang after noon, sabi ko, nga no, parang, okay, tama. Kaya, basta hanggat hindi management ang nagsabi sa akin or yung handler ko, manager ko, yung nagsabi na mali yung ginagawa ko, tuloy lang ako. Pero pag sinabihan na nila ako, kasi sila naman yung may alam kung ano yung tama sa mali. Totoo. And at the same time, alam ko din naman na yung ginagawa ko, hindi naman ako mag-iimbento ng kwento. Naman. Kaya ko ang pangalanan yung mga blind item. So, ito ang pangalan? Kaya kong pakita yung mga resibo. Hindi kasi, kung papansin ninyo alam mo nakakatuwa yun. Pag nag-blind item ako doon sa dati kong show, parang sabi ko nga, alimbawa may eksena doon na sobrang bash sila sa akin. Na, bakit? Di ka ba tumatae? Mga ganun. Kasi nga parang blind item, may artista na tumae sa portalet, gano'n. So parang yun yung blind item. Di ba diba? Dito kasi sa industry natin, ang portalet is gawa for urine lang, wiwi lang.
subli na item ko siya kasi mali naman talaga. So, nilipat yung 10 kasi nangamoy, di ba? Kasi nga, hindi naman yung pupunta sa ilalim. So, yun yung blind, di ba? Hindi pupunta yun. So, masastock lang naman yun doon. So, nakakatawa lang na binuhat yung 10, nililipat, di ba? So, hassle yun for everybody. Tapos parang sabi nila, bakit? Hindi ka ba tumatae? Nakakatawa sa pagtae. Parang, kayong mga nanonood online, marami sa inyo ang sorry pero hindi nyo inintindi yung kung ano yung nandun sa blind item. Ang tingin nyo kagad, naninira si bakla, ganito, ganyan. Pero sa totoo lang, dahil nga hindi kayo siguro dito sa world na to nagtatrabaho, hindi nyo alam, better yet, shut your mouth, diba? Pero syempre, thank you kasi views, napanood niya pa. Napansin niyo kami. Napansin niyo yung pero like, ganun, kung babalikan niyo yung blind item, madalas nga yung blind item ko, puro yung funny lang. Nalasing si artistang ganito, nalasing si ganyan. Pagka medyo sobrang personal, hindi ko naman ginagawa yun kasi nga alas lahat kaibigan ko naman dito. Kaya wala namang nagalit sa akin. Minsan pa tatawagan pa ako, ako yan. Tapos meron pa, meron pa nga nag-message sa akin na parang, DJ Jai, pinapanood namin yung blind item mo, ha. Sabi ko, kilala mo na. Tapos sabihin niya, oo, kasama ko nga siya. Siya ba yun? Kaya, sino? Tapos sabihin niya yung pangalan. Sabihin ko, oo, ha. Anong sabi? Wala, tawa lang siya ng tawa. Sabi ko, imagine yung mga involved nga doon. Kasi nga hindi ako nagba-blind item ng below the belt. I always make it a point na dapat light, funny. Yung mga ganun lang, yung dumumi sa portalet, yung mga ganong eksena. Alam niyo kasi yung portalet, guys. Mag-CR kayo sa portalet. Yung mga nalasing sa airport, wheelchair, yung mga ganon yung mga eksena. Ganon lang yung mga pinaitin ko. So pagka sinabi ko na, kamusta galit siya? Okay lang. Okay lang naman daw. Ganon, churut-churut. Tapos wala. Kasi nga blind item siya. Di ba parang di pa tayo pinapanganak lahat? May blind item na talaga. Ang pinagkaiba lang ngayon lang naman dahil may social media. Mas kumakalat to. Hindi. Tapos kabobo ang pinapangalanan nyo. Tapos pagka napangalanan nyo, ang ending, i-claim nyo sa amin ang galing. Kayo na yan, guys. Di ba? Totoo naman. Di ba? Kasi di ba dati, nag-blind item, ang purpose lang nun is para maglaro sa mind ng mga nanay, tatay, mga marites. Dinrap na ni Mama Jai yung bomb. Hindi kasi, yun. Di ba kasi inborn lang na, inborn sa ating mga Pinoy, ang pagiging chismosa. Di ba? Tapos dahil kami yung may platform, nainggit kayo sa ginagawa namin, hindi nyo magawa, aawain nyo kami, di ba? Ganun. So parang, ina nyo nagagalit nyo si Mama. Nagagalit. Napikon. Joke lang. Taring lang. Iyon, ganun siya. Mama Jai ngayon naman, Bacon. punta naman tayo sa iyong love life. Gusto ko naman malaman ng iyong love life. Kasi, ang busy mo Ang dami nangyayari Tapos, nung tinanong kita sa life, para ang nipis Kamusta naman ang love life mo? Wala. Hindi tayo nag-love kasi sabi ng hunter ko, career tayo. Totoo ba? Totoo ba? Oo. Oo nga. Dapat career muna kasi nga may business pa. Tapos, may showbiz works. Parang ganda nung ngiti ni Mama Jai May showbiz works ka pa, ganun. Oo. So, hindi mo ba hinanap-hanap din from time to time? Hindi. Marami naman tayong nakakausap. Yeah. So, mga date-date lang. Oo. Marami din tayong ang ganda. So, marami din tayong lato. Hindi. Di ba, parang normal naman. Pero, naisip ko kasi, pagdating dun sa love life, parang nahihirapan ako. Feeling ko hindi lang naman ako. Marami ang nahihirapan pagka usaping love life. Kasi, syempre gusto mo sanang gawing personal or private yung bagay na yun. Kahit hindi naman totally private na private. Pero kasi like dito, dahil nga Becky ako, so pag may nakitang kasama akong lalaki, i-judge ka agad na, peperahan siya niyan. Gagamitin lang siya niyan kasi gusto mag-artista, ganun. So minsan, pag hindi naman ganun yung intention nung lalaki or nung kung sino man, ako personally, na-hurt ako pagka binabroadcast mo sila on your social media accounts. Kasi parang ang dating, good intention ng tao, pero yung sinasabi na nung nasa labas, nagkakaroon ng iba, tapos parang di lang parang nagkakaroon ng awkwardness. Kasi, nabasa ko, sabi, ganito, ganyan. So, better yet, wag na lang silang ipakita. Kaya pag may nakita sila, yun na yun. Hindi, pwede mo na sabing friends, ganun lang siya. Pero ikaw ba, like, may plan ka ba sa future magpakasal? Or, nagtago. Kinain na lang talaga ng halaman. No? Parang kinain ng lupa. Pero ikaw ba, gusto mo ba sa future magpakasal? Darating ba yung time na sa tingin mo, si Mama Jai magpapakasal? Feeling ko, oo. Feeling ko darating naman siya. Ay, wow naman. Invited ba ako dyan? Sige. Sabi mo yan, Tandaan nyo to. Mama Jai, tandaan mo to, Sa street nyo gaganapin. Sa street nyo. Sa Eki ba?
Sorry. Etibac. Sa Etibac. Hindi, oo naman. Parang okay. Gusto ko ganon. Gusto ko ganon. Ilang, ka na ba, jowa? Jowa? Madami na rin. Ang ganda sa Pero banda. na-distract ka na ba? Na-distract ka na ba na... Oo, no? Noong 2022. Talagang may year, 2022. Oo, noong 2022 talaga. Kaya, noong time na yon sobrang nipis ko. Pag Okay. binalikan niyo yung mga video, ang payat ko talaga. Kasi may mga moment na, kampanya days yun. Yes, campaign days yun. So, kung babalikan doon, pagka yung itsura ko doon, wala talaga akong makeup, kilay lang, nakasalamin lang ako. Kasi pag nasa sasakyan ako, mahagulgul ako. Ay na. Kasi nag-aaway kami, ganon. Tapos, katukin ako sa car, Jayo, ikaw na. Punas, tapos pagbaba ko, smile na ako. Mga kapamilya! Ready na ulit ako sa pagbalik ko sa sasakyan. Pagpapunta kami ng Araneta, papasok talaga, hindi ko na kaya yun. Ganon, baliw-baliwan moment yun noong 2022. Dahil sa, parang yun yung biggest heartbreak ko noong 2022. Siya ba yung last? Hindi, nagkaroon pa ng isa. After niya, nagkaroon, pero hindi rin nagtagal. So, anong advice mo dun sa mga taong busy pero naguguluhan din sa puso nila? Kasi for sure may iba dyan na parang, alam mo yung kahit ang dami mo ginagawa, okay naman yung life mo, parang may kulang. Kasi ikaw for sure naaral mo na eh. Hindi, kasi sa love, there is no right or wrong answer naman. Di ba, walang tama o maling di ba lahat nga tanga-tanga pagdating sa pag-ibig. So parang feeling ko, kung ikaw yung tipo ng taong mas nagpa-function ka, nang focus ka on your career, sa kung ano man yung pinaka-strength mo talaga, go dun ka lang muna. Pero kung carry mo namang may love life ka para mas magkaroon ka ng fuel, para galingan mo dun sa ginagawa mo, di go lang din. Kanya-kanya. Kasi may mga taong iba, mas nakakatulong sila pag may love, pag may jowa, tapos magtatrabaho. Sa akin, parang nare-realize ko, hindi pwede. Pag busy ako, mas okay na wala. Kasi, halimbawa, may mga nakakausap ko ngayon, parang out of nowhere, bigla na lang kaming hindi mag-uusap kasi hindi ako nag-reply, busy ako, ganyan. Parang natapos na ako dun sa everyday na, main ka na? Inula mo, yung gano'n. Tapos na. Know your game. O, parang tapos na ako dun sa yung nakahiga na lang, wala na pag-uusapan, magka-video pa. Parang hindi na ganoon. Parang yung sa last ko kasi parang, nung bagets ganoon eh, anong color ng t-shirt mo? Di ba parang lahat tinatanong, anong nilalaro mo ngayon? Charing, ganon. So parang eksena, parang mas kalmado na. Pagka in a relationship or may jowa ka, mas kalma na. Basta alam mong pag may tiwala ka dun sa tao at may tiwala rin siya sa'yo, yun siguro yung matured na na relationship. Yun yung love, no? Yung understanding. Feeling ko, oo. Kaya di ba ang hirap-hirap na i-gain yung trust. Pero pag once na nakuha mo na yung tiwala, parang kahit na anong, bala ka, anong gawin mo dyan, basta pag nasira yung trust ko, wala na. Kasi ganun ako eh. Pag wala na akong tiwala dun sa tao, okay, go, wala na. Wala na akong pakialam. Bahala ka na. Mas naniniwala ka ba sa ligaw, Mama Jai? Or mas gusto mo yung, alam na natin to? Tayo na? Parang mas okay na dumaan kayo sa tamang process. Okay. Hindi ko sinasabing mali kasi ano ang tamang process para sa'yo, Mama Jai? Siguro, kung compatible kayo sa sex, yun ang process. Hindi, charing, sex Totoo ka agad. Totoo naman. Charing, pag siguro, ay, babalik-balikan. Charing, charing. 10 over 10 yung performance. Oy, pero, but kidding aside, perfect yun, di ba? Kasi pag chuchowa ka ba ng, hindi ka nag-enjoy sa boom, karat, boom, boom, boom. Charing, hindi, seriously speaking, kung mas magandang sagot, mas para sa akin, okay talaga na dumaan sa process of getting to know, dating, ligaw-ligawan muna talaga. Kasi, magkakaproblema kayo pag agad-agad, tayo na, tapos pag tayo na, doon na lang natin kilalanin yung isa't isa. Diba? Pero meron din naman na nag-enjoy sila sa ganong konteksto na, okay, parehas namin natututunan yung mga bagay-bagay, sabay namin natututunan yung gano'n. Hindi nga talaga pare-parehas. Pero syempre, like ako, kung ako lang yung sasagot niyang tanong niya, mas gusto ko na gano'n, yung dumaan sa proseso na nakita niya muna yung topa ko, nakilala ko siya, nalaman ko rin na, bad trip pala siya pag ganito yung kinikilos ko, ganyan. Hindi pala siya natutuwa pag ganun ako gumalaw, ganyan. Tapos, yung darating yung time kasi na mawawala na yung inhibition mo dun sa tao. Tapos parang, okay, tanggap niya kung ano ako, ganun. Mama Jai, nagkaroon ka na ba ng jowa sa showbiz industry? Wala. Talaga? Promise? Okay. Bakit? Di ba natawa ka rin? Bakit ayaw mo? Volleyball. Sorry.
Set. Bakit Hindi. ayaw mo? Or ayaw mong, ikaw ba pagdating sa relasyon, ayaw mong i-public? Or gusto mong private lang? Hindi, ano na to kumbaga kahit showbiz or non-showbiz to gusto mo bang i-private lang? Private lang. Private lang. Masyado magulo mo. Hindi tayo nag-jowa ng showbiz. Magulo sila. Magulo sila. So, Mama Jai, dun sa buong kwento mo sa akin about sa industry, sa life, ano yung buong natutunan mo sa life na pwede mong i-share sa atin sa ating mga viewers? Natutunan ko sa Buong buhay. process, like yung pagiging host mo, actress mo, yung pagiging negosyante mo. Actress. Diba? Natutunan ko sa buhay na dito sa industriya natin, di ba? Ang pinaka-learnings ko dito sa industry ay dito dapat hindi ka mapagod na bumangon at huwag kang susuko kung may pangarap ka na gustong abutin. Parang maraming beses na pwede kang ma-reject. Maraming beses na akala mo sa'yo na, pero hindi pa pala sa'yo. Totoo. Pero darating yung time na hindi mo na lang namamalayan na yung bagay na dating pinagdadasal mo ay ginagawa mo na pala. Totoo. So, yun yung natutunan ko. Tapos, okay lang na masaktan, okay lang na magdamdam, kasi tao ka lang. Valid naman na maiyak ka, ma-hurt ka sa mga ibabato sa'yo. Kasi dito parang open book parang everybody can judge you at sabihin nila yung mga bagay na nakikita lang nila dahil napapanood ka lang nila pero hindi ka nila kilala talaga ng personal. Okay lang yung naiiyak mo yun at mahanap mo yung pinakamalalapit mong kaibigan na hindi lang showbiz friends. Lagi nang sinasabi, mahirap makahanap ng totoong kaibigan sa industry. Totoo. Pero naniniwala din naman ako na marami ka rin namang talagang makakasama at magiging kaibigan dito sa industriyang ito. Lalo na yung mga kaparehas mo ng intention at ng goal. Ayun. Tapos basta wala ka lang tatapakan na ibang tao din. And mas okay na magtagal ka dito. Mas okay yung longevity kesa yung sikat ka agad. Kasi end of the day, itong industriya to trabaho lang siya. Diba? Totoo, trabaho lang talaga siya. So parang, ang pinagkaiba lang, napapanood ka sa screen, nakikita ka sa TV, narinig ka sa radyo, napapanood ka online. Pero end of the day, pag uwi mo, pagod ka din naman Higa ka naman dun sa kwarto mo ng parang kagaya ng ibang empleyado na napagod din sa araw nila, sa trabaho nila. Parang nung dumating yun sa time na naisip ko na, trabaho lang pala talaga to. Pero ang pinagkaiba, I have the fire and the passion sa heart ko para sa trabahong ito. Kasi gusto ko siyang gawin, di ba? Yun. Nako, maraming salamat dyan, Mama Jai. Uy, nako, wala to. At ngayon, guys, nandito na tayo sa ating segment. Ay, may segment. Kung saan joke lang. Wala. Hindi. Kung saan may papakita kaming mga litrato sa'yo. Hoy! 5 litrato. At hahanapin natin yan. Joke lang. At yan, iabot yan ni Ate Linz, ang ating napakagandang RM. So, alam mo, kinabahan ako dun sa litrato kasi nakita mo na ba? Hindi, ayoko magsalita na lang. So, itong unang picture, bigyan mo lang kami ng thoughts about dito sa picture na to. Or kung naalala mo. Tada! There you go. Ay, ang ganda. Ayan. Sa MOR yan. MOR 101.9. Kung mapansin nyo, hanggang ngayon, hindi ako nagpapalit ng social media handle sa Instagram at saka sa Twitter ko. Lahat ng co-DJs ko before, wala na yung MOR 101.9 nila. Ako, hindi ko siya inalis. Because I am forever grateful to MOR 101.9 because nung kinuha nila ako, nung nag-audition ako sa kanila, it really changed my life 360. Ako, family ko, kahit siguro yung mga taong nakakasama ko ngayon. Parang through that, nagkaroon ako ng, dyan nag-start na makitaan ako ng potential ng maraming tao. Diyan nag-start na nabuo yung pangalang Jaiho, na DJ Jaiho. So, sobra akong nagpapasalamat sa MOR. At next picture naman. Ready ka na ba, Mama Jai? Tadan! Ay! Pagkalalaki, kinakabahan ako.
Bakit? Kasi parang kanina ka patens dyan, Mama Kasi Jai. parang nag-research kayo. Syempre naman, So parang Mama Jai. natatakot ako, baka mamaya may mga nakalkal. Syempre, hindi naman natin ano yan. Nanlamig. Totoo, tingnan naman nanlamig. Pawis. Diba? Nanlamig siya. Kung lalaki, hindi. Yung lalaking yan, wala yan. Kasama ko lang yan sa teleserye, sa Lover's Liar, sa GMA. Thankful din ako sa Regal family, kaila Ma'am Rosel, kaila Mother Lily, kaila Direk Easy, Ferrer, ganyan. Kasi parang sa Regal, parang grabe yung tiwala nila sa kakayanan ko pagdating sa pag-arte. So, parang binigyan nila ako ng teleserye na maganda yung role ko din naman sa prime time nila sa GMA kasi black timer sila eh. So yun, sobrang thankful ako sa kanila kasi yung tiwala nila na hindi naman ako Regal baby pero pag may ganap, hindi nila ako nakakalimutan. Ganun. Ang sarap din talaga sa pakiramdam pag may mga taong naniniwala sa'yo. Yes. Na mas lalo pag nandoon ka sa point na ikaw na yung nagda-doubt pero sila andun pa rin para i-push ka. O, magugulat ka na lang na parang, akala ko nakalimutan na nila ako. Pero pag tumawag sila, sabi ko naman sa'yo, di ba? Pag may tamang project lang, ganyan-ganyan. Ay, okay po. Kaya minsan pag gaganyan, yun nga. Laban na lang. Parang wala ng pressure talaga. Antayin mo na lang kasi darating at darating siya. Kaya guys, huwag na kayo magmukmuk. Laban lang. Correct. Magmukbang na lang. Huwag na magmukbang. Magmukbang lang. Magmukbang na kayo. Okay, ang next picture natin, ay naku, taray naman ito. Pang best actress to Ay, Ironheart. Yes, with Sue Ramirez and Andy. Ayan. Alam mo yan, ang kwento niyan, grabe struggle yan. Ang saya-saya na mag-shooting ng Cebu. Saya, Pero, Cebu yan. Pero syempre, ang haggard dyan, that time, nung ginagawa ko yan, kaya nagulat sila, bigla na lang kaming nawala. Di ba, hindi na kami bumalik. Pati si Sue, di rin siya bumalik sa book 2. Kasi, dito ko na lang sasabihin, di ba? Kasi, ang eksena niyan, di ba? Monday to Friday ako may Dream Maker Pause and Play sa Pi Channel. Tapos pag Thursday, absent ako sa Pi Channel kasi lilipad ako ng Cebu ng umaga. 6 a.m. Parang 5 pa lang, lilipad na ako. Pagdating ko doon, diretso mag-makeup na ako. Tapos mag-taping na kami whole day. Tapos iilip ka na ng konti, 3 a.m. nasa airport na ulit ako para makapag-Pi Channel. So parang sabi ko talaga doon sa handler ko, kaya naman po, pero parang pwede naman patayin na lang tayo. Kasi, Kaya, diba, kaya naman po. Kaya no. Hindi kasi Monday to Friday ako nasa Pi Channel niyan, that time. Tapos parang, hindi, pero masaya. Masaya yung ganap. Kasi syempre nga parang, Iba experience yan. Lipad na lipad. Pero parang every Thursday, may dumating sa time na, hindi ko na alam na nasa aeroplano ako. May mga times na naiwan pa ako. Sarili ko, ako na nagbayad, yung ganun. Kasi nga, abonado pa. hindi kasi, di ba, pagod na pagod ka talaga sa nangyari. So parang, thankful din ako dyan sa Star Creatives family natin. Kasi sila rin yung una nagbigay sa akin ng PSY. Kaila, Ma'am Des, Chang Des, thankful ako dyan. Pangako sa'yo, sinama rin ako ng Verret sa Lalo na Sangre, I Love to Last, mga ipaglaban mo, MMK, mga ganyan. So yan, yung last ko sa kanila, Ironheart. Direct Lauren ata nagbigay sa akin yan. Grabe yun. Parang pag ganun-ganun ka, parang Oo, inuuwian talaga. mo na ang Cebu. Playtime talaga yan. Parang siguro yung mga tao naisip nilang, Shala, paano siya nakapag-tape? Akala nila, pero naisip ko yung sinama namin, loob lang naman ng bahay, nagsibu pa ako. Pwede namang kunan yan dito, di ba? Parang ganyan. Ginawa mong Cavite yan, Oo, kasi di ba, ang Ironheart pala is ang peg nila parang entirely shot in Kineming, Cebu. Kaya minsan nagtataka ko, lumipad pa ako ng Cebu, te. Nasa loob lang naman tayo ng kwarto. Pwede nang kunan to sa studio, ganyan. Pero syempre, wala kang magagawa. Nandun yung buong production. So yun, masaya rin yan. Nakakamiss yan. Tsaka si Sue, sobrang bago pa kami nagkatrabaho niyan, magkasama kami sa Pangako Sa'yo dati. Napakabait, no? Yes. Love na love ko rin yan, si Inday Sue. Anong memory niyo ni Sue na hindi malilimutan mo siya? Memory namin ni Sue na hindi ko makakalimutan. Madami na ata. Ay, sa Korea! May show kami sa Korea. O, di ba? Taray. May show kami sa Korea. That time, Korea ambassador siya. So, di ba may time na gano'n, yung kinuha siya, parang isa siya sa mga artista na ginawang ambassador ng Korea, ganyan. Taray, Oo, di ba may ganun talaga, lumilipad siya ng Korea. So, ganda-gandahan ako. Tapos parang makulit kasi ako, di ba? So, sa airport, parang binibidyo-video ko siya, nasa immigration kami na, sorry, Korean ambassador, ganyan. Nasita kami. Kasi nga bawal, di ba, sa immigration yung cellphone. Nasita kami. Tapos sabi ko, Korean ambassador. Ganyan, Channeline. Ano nga sa'yo? Ganyan siya. Tapos di niya mapigilan yung tawa niya.
Kasi sabi niya, gaga, hindi nila, wala silang pakialam kung Korean ambassador ako, immigration to, parang gano'n. Tapos tawan-tawa kami nun ni Sue, gano'n. Shoutout sa'yo, Sue. Yes, di ba? Shoutout Kasi sa'yo. ganda-ganda ako. Akala ko naman, pag Korean ambassador ka, may power. Wala pala. Wala palang dating sa immigration. Sa immigration. Kasi nga, rules is rules. Yes. Yes, di ba? Okay, ang next picture natin. Da-da-da-dan. Ay, DWPM, Radyo sa 6:30. Ang saya kasi yung DZMM yan before. Eh, di ba nga, wala na ang prangkisa. Sinara nga, di ba? So, talagang sinarado lahat-lahat. Pero, nag-open ng mga iba't ibang doors. So, from DZMM, naging DWPM na yung Radyo sa 6:30. Tapos, parang kinuha din nila ako na isa sa mga pioneer nilang mga anchors. Kasama sila Kabayan, sila Chang Dory. So, sabi ko, dahil nga, di ba, hindi ko inalis yung loyalty ko dun sa pagiging isang kapamilya. Parang hanggang dulo, yung mga taong nakatrabaho ko before, na alam naman nila yung kaya kong i-offer. Parang nag-wait lang ako ng tamang oras na hindi ako pumirma sa kahit anong radio station. Kami-kami pa rin yung magkakasama ngayon. So, dyan pa rin ako ngayon sa Radyo sa 6:30. Grabe. Every Sunday. Kasi nagsabi ako na hindi ako lilipat ng ibang network kung hindi sa atin, parang ganon. Gano'n ka-importante yung loyalty, Mama Jai? Ang loyalty kasi, hindi naman yan yung habang buhay mong pagbabayaran. Pero, siguro kasi dahil sila yung mga unang nagtiwala sa Totoo. So parang feeling ko, Nasa sa'yo na yung biyan ng tao eh. oo, parang feeling ko, kung ano man yung nangyari sa akin ngayon, parang naging parte sila. So parang, kapag kailangan nila ako, nandun ako para sa kanila. Ganon. Kids. Grabe. Salamat sa pag-share mo na yun, Mama. Yes. Okay, Oo. ito ang last picture natin. Yeah, last Nako. picture, sino yan? Uy, ayos. Ito nakita namin to dun sa Flippish. De, joke lang. joke lang. And then, bata pa ako. Malayo pa. Okay, ito. Tada! Ay, family picture namin yan. Ay, in fairness, oo. Parang first family picture namin yan ng for Christmas. Kasi yung isang kapatid ko dyan, parang yung tita ko yung nagpalaki sa kanya. Hindi siya sa amin totally lumaki. Though, very close naman kami. Tapos parang ngayon, siguro nga dahil mas open na, mas yung parang alam na dahil nga pina-adapt siya dati, di ba, nung bata siya. So, parang open na kami talaga doon yung mong pamilya, gano'n, teleserye. Kami talaga, ako talaga yung kapatid mo, gano'n. So, ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ka ng moment at makabond yung family mo. Sabi ko nga, despite of my busy schedule, isa sa pinakahalagahan at importante para sa akin talaga is to spend time with my family. Kasi, para saan ba itong ginagawa mo? Ba't ba kailangan mong magtagumpay? Ba't ba kailangan mong magpaka-busy? Ba't kailangan mong magtrabaho? Isang ending, syempre yung pamilya mo, di ba? Para magkaroon sila ng maayos na buhay, maayos na tulugan, maginhawang pang-araw-araw na ganap, ganun. So, thank you Lord, kasi parang everything naman na ganun, nagagawa naman na namin nang hindi kami nahihirapan. Kasi, nagsisipag kami, gano'n. Mama Jai, kung may babaguhin ka ba sa kwento ng buhay mo, ano yun? Meron ba? Or wala? Kung wala, bakit? Feeling ko wala akong babaguhin. Kasi lahat naman nung nangyari sa akin ng bata ko, parang sabi ko nga kanya, di ba, that's God's preparation kung para maging sino at kung paano ako ngayon. Para maging matapang ako at malakas ang loob ko ngayon. Lahat yung pinagdaanan ko ng bata ko, parte siya. So, sa babaguhin, parang wala. Kasi, baka may baguhin ako, tapos ang ending, maglilihis yung landas. So, parang hindi pala ako para dito. So, yun, parang wala akong babaguhin. Alam ko naman na kung nagkamali man ako at may mga pagkakamali akong nagawa, alam ko naman na hingi ko na ng tawad yun at nagawa ko naman ng itama yung mga bagay na yun. At, kaya ako naging matatag because of Sa experience na yun. ako doon sa experiences ko ng bata ako. Mama Jai, last question. Kung may gusto ka sabihin ngayon sa family mo na nakasuporta sa'yo, simula una hanggang ngayon, anong message mo for them? Pagka hingi kayo ng pambayad, dahan-dahan naman sa kuryente. Kasi sa mama ko, ang ginagawa niya, yung bill na kagad. Wala nang eto yung bill na kagad. Parang, okay, babayaran ko, parang required. Ma, please, wag ganun. Lambing mo na. Oo, yung konting naman. Para namang si mama. Sorry, hindi, sorry.
Pero totoo, yung ganun talaga. Sinisend na lang yung Meralco, nung nanay ko. Tsaka yung sa wifi, yung ganun. Parang send na lang ng send sa GC. Parang wala nang sabi-sabi na, patulong na, walang ganun. Yaya din. Charing lang, Nay. Joke lang. Hindi, joke lang. Makulit kami ng mama ko. Hindi. Ang sabihin ko sa kanila ay, thank you so much for raising me. At alam ko ang pinaghirapan nyo talaga na, kasi hindi ako, hindi kami sobrang syalang-syala nung mula bata ko. Pero in fairness, Catholic school, yung mga ganun-ganun. O, di ba? May mga madre-madre sa school namin, gano'n. Pagka 12 nun, Angelus, si Hinto, yung mga gano'n. Oo, gano'n, di ba? Parang, nakita ko na nag-strive hard sila para magkaroon kami ng maayos na education. At, hindi sila gumawa ng way para, alam mo yon na maging ganito kami ngayon. Sabi ko nga, nasa pagpapalaki din talaga ng parents, kung ano yung pupuntahan nung Sa akin lang yun baka may sabihin nyo, iba-iba naman tayo ng kwento. Di kayo yung interviewin dito, di ba? Kayo dito. Kayo dito. Hindi, yun. Parang thank you so much for everything. I love you and... Kasi kami, lagi naman pag wala akong trabaho, umuwi ako sa bahay. Very vocal ka na yung love mo sa kanila. Kasi may ibang hindi masyado nag-share ng... Oo naman. Alam nila yan. Alam mo, hindi naman nawawala yung nagiging maldita ka minsan sa kanila, di ba? Pero syempre, normal lang naman yun. Alam, magpaka-plastic tayo, di ba? Minsan, syempre, pag napipikon ka, di ba? Parang nakapasagot ka. Pero syempre, end of the day nga, may realize ko na, alam mo ba, pag namimiss ko sila, pag alam kong may kahit na konting oras, uuwi ako ng Cavite talaga. Para lang makasabay mo silang mag-breakfast, mag-lunch, kumain. Tapos babalik na ako sa trabaho. Tapos parang recharge ka na ulit. Kasi 'di ba, sabi nga natin, kailan mo gagawin yung bagay na yun? Kung pagka wala na sila, ganun. Apektado kaya ako, nakita ko sa mga Facebook na kunyari yung kunyari wala na yung nanay nila o yung tatay nila, tapos di na nagre-reply doon sa text. Pag nakikita ko, umuwi talaga ako agad. Kasi parang, hindi pwede, kailangan make time with your family, ganun. Create wonderful memories with them, gano'n. Mabilis ng oras. Yes, totoo. So, mahal na mahal ko kayo at nandito na ako sa TV. Sharing. Nako, Mama Jai, thank you so much sa oras na binigay mo sa amin. Diba? Parang ang saya, dal ko. Kwentuhan lang, chill lang talaga. Totoo. Salamat sa pag-share mo sa amin ng yung mga wisdom at natutunan sa buong process ng industriya. Sana may natutunan kayo at sana baunin nyo rin ito pagkatapos yung manood ng Listen Ka Sa Akin. Mama Jai, baka may gusto kang i-promote or i-plug. Bukas po, nasa Pure Gold Bamba. Charing lang wala. Mag-grocery kami. Mag-grocery lang kami bukas. Shinare ko lang. Hindi, Radyo 630, Teleradyo Servisyo po. Every Sunday, 12:15 to 1:30 p.m. ang Bongga Ka Jai. At syempre, ang Hermes Salon sa University Tower 2, Galicia Street, Espanya, Manila. Babatay, Milk Tea, Leon Ginto, Lasal Taft, USC Dapitan, SM Manila. Ayan. Grabe, napakadami, Mama Jai. At Lahat congrats. to. Naku. Lahat to. At ano pala ang baba natin? Sana pala tayo ng baba nun. Hindi ko na naisip, sorry. Next pero time na okay lang. Mama Jai. Maraming salamat sa oras. Thank you din. At supportan niyo si Mama Jai sa kanyang venture sa lahat. Sa hosting, sa business, sa acting, kahit ano pa yan. At sana i-bless pa si Mama Jai na mas marami. Ikaw din, good congrats sa'yo energy. dito, syempre. At saka ang galing mo, ang sarap mong kachika, no? Thank you so Kalmado much, lang, Mama Jai. yes. Chill lang. Oo. Good energy lang tayo dahil yun lang yung gusto natin ibigay sa audience. Yes. So ayan guys, natapos na naman ang bagong episode ng Listen Ka Sa Akin. Kung meron kayong gustong i-guess, comment down below at click nyo na rin yung subscribe button para at least updated kayo sa mga para updated kayo sa ating next episode. So, muli, maraming salamat. Paalam! Bye! Bye! Thank you so much, Mama Jai. Thank you!